Hello and welcome uli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng puto bongbong. Itong recipe na ito ay improvise lang, so hindi to authentic recipe. Dahil lang sa longingness kong makakain ng puto bongbong, I tried this out and it worked out well. And here are the following ingredients. Glutinous flour. Ito yung malagkit na bigas na giniling. Rice flour. Ube flavoring. Optional ingredients, food coloring kung gusto nyo medyo deep yung color, and water. Of course, gagamit din tayo ng grated coconut and butter and sugar for our toppings. Kung meron kayo ng lutuan ng puto bongbong na galing sa Pilipinas, mas maganda. Since wala nga tayong magamit dito, so ang gagamitin ko lang either banana leaves or aluminum foil. Okay, dito sa ating mixing bowl, pagsamahin lang natin yung glutinous rice at yung ating rice flour. Sama-sama na ito. Yung ating ube flavoring. Yung water. At yung ating food coloring. Optional ingredients lang itong food coloring. Then, using a dough attachment, i-mix lang natin to. Pwede nyo rin kamayan kung gusto nyo. So, ayan. Pagka ganitong parang play-doh na siya, pwede na ito. So, switch off na natin to. So, kuha lang tayo ng kitchen towel or tissue, tapos isalin natin yung dough dito. Patutuyuin lang natin siya para lang ma-absorb yung excess water. So, depende kasi sa temperature, sa humidity ng kitchen nyo, yung ating dough. So, medyo malamig na yan dito sa kitchen ko. So, parang sobra yung water ko. Pero, adjust nyo na lang yung rice flour and glutinous flour hanggang sa maging ganito ang consistency ng inyong dough. So, ayan. So, nakuha ko na yung excess water din naman. So, ayan. Tuyo na siya. Pwede na siyang i-handle. So, kuha ulit tayo ng clean na kitchen towel. I-wrap natin ito. And then, kuha lang tayo ng bowl. I-leave natin to overnight hanggang sa ma-dry up siya. Mas maganda kung 24 hours kasi kailangan nating i-dry up yung ating dough bago tayo mag-proceed sa next step. So, balikan natin to after 24 hours. So, ito yung nilive ko overnight na nakabalot sa kitchen towel. So, tinanggal ko na yung kitchen towel. So, I will leave this more para mag-dry up hanggang sa para maging solid rock siya bago tayo mag-proceed sa next step. So, ito na yung pinatuyo natin puto bongbong. So, hindi pa masyadong tuyo ito kahit na 24 hours ko nilagay kasi malamig yung panahon ngayon. But anyway, just for the sake of this video, i-grate na natin ito. So, ito yung grater natin. Yun lang sa pinaka-pino ang gagamitin natin. So, i-grate lang natin to. Durugin natin. So, madali naman siyang madurog. So, kahit nga kamayin na lang, pwede naman. So, continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. So, since wala ako nung lutuan ng puto bongbong, mag-i-improvise lang tayo. So, gagamit tayo ng banana leaves. Itong banana leaves na ito, pinainitan ko na ito sa apoy para maging flexible. Kuha lang tayo ng brush and butter. So, brushan lang natin ng butter. Ito. Para hindi masyadong manikit yung ating puto bongbong. So, pwede din kayong gumamit ng foil. So, ito yung ating powder. So, ilagay lang natin dyan. So, depende sa inyo kung ganong thickness ang gagamitin nyo.
ang gagawin nyo. So, ganyan. So, i-form lang natin siya ng square or rectangle, I mean. Okay. So, medyo manipis sa side. So, make sure na pantay-pantay yung thickness. So, i-adjust nyo na lang. So, yan. Ready na. So, balutin lang natin na parang suman. So, like that. See? Okay? And that's ready for steaming. So, ito naman yung ating foil. So, ganun din. Mag-spread lang tayo ng, mag-brush lang tayo ng butter sa ating foil. And then, lagyan na natin sa tita. So, again, depende sa thickness na gusto nyo. Same procedure. Gawin lang natin siyang parang rectangle. So, maganda sana talaga kung meron tayong lutuan ng puto bumbong. Kasi ito na tong powder na to, yun ang ilalagay nyo dun sa loob ng bumbong. Okay. Okay. So, meron na tayong ready for steaming. Mainit na yung ating steamer. So, mag-i-steam na tayo. So, eto na. Nilagay ko na sa ating steamer pan. So, i-steam natin to for 5 to 10 minutes. Depende ito sa thickness ng ginawa nyo. Don't over-steam it kasi magiging parang, titigas siya, magiging parang bubblegum siya. So, check nyo na lang 5 minutes and then check uli natin at 10 minutes. So, eto na, after 10 minutes, yung ating puto bumbong. Ayan, mainit-init pa. Wow! So, hiwain lang natin siya ng pahaba. Dahil nga puto bumbong. So, madikit siya. Lang natin ng pahaba. And then, salin na lang natin dito sa ating plate. Then, of course, pabrushan lang natin ng ating butter. Yung ating sugar on top. So, nasa inyo yan kung brown or white sugar ang gagamitin nyo. At kung gaano karami. At yung ating grated coconut. So, ayan na. So, eto na ang ating puto bumbong. So, para-paraan lang yan kung gusto natin talaga makatikim ng ating mga namimiss na pagkain. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, makita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!